Praise God. Muli, palakpakan natin ating Diyos na buhay. Amen. People need the Lord. Indeed, we are also need by God to fulfill His mandate. Ayan. Salamat, meron tayong Diyos na nagliligtas, umaabot sa ating kalagayan, napakabuti sa ating lahat at hindi siya nagkukulang kailanman. Amen. We're so thankful that we have a God who deserves the praises of His people. Lahat na ng may hininga, magpuri sa Diyos. Lahat ng kalalakihan, magpuri sa Diyos. Lahat ng kababayan, magpuri sa Diyos. Lahat ng kabataan, magpuri sa Diyos. Lahat ng mahina, magpuri sa Diyos. Lahat ng mayaman, magpuri sa Diyos. Lahat ng pwedeng utangan, magpuri sa Diyos. Everything that has breath must praise the Lord. God deserves the goodness of His people. Salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito, magandang umaga po sa bawat isa, sa ating po mga kapatid, mga kapatiran, kapwa kamanggagawa, lingkod ng Diyos, kaagapay, kapuso, ano man ang tawag sa inyo. Ngayon po, nakapiling po natin face to face at ganoon din po, naka-online, saan makinaroon, magandang morning po, magandang araw po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa panibagong linggo, karagdagang araw ng pagsamba na ibinigay muli ng Diyos sa bawat isa atin. Yung kalayaan that we can be able to gather together in freedom to worship God in spirit and in truth. Salamat po sa kalayaan na yan. Huwag po nating maliitin yung bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin at tayo po'y malaya na makasamba, magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Ganyan din naman, at huwag po natin sayangin ang mga opportunities na ibinibigay ng Diyos sa atin. 24 hours a day, na tayo po'y makapagbahagi ng ating pong pagmamahal, pagliligtas na natanggap mula sa Panginoon, na ibahagi po natin sa iba. Kung sa langit ka pupunta, magsama ka naman ng iba. Huwag pong kakalimutan po yun. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Life is short. Life is full of unexpected moments and events. But on the other hand, life is full of challenges. At isa po sa mga hamon ng buhay, yung po tayo po ay masaya lagi. Sino po dito ang malungkot? Gusto niyo pong sumaya? May susi po ang Diyos dyan. Kung paano. Pag-usapan po natin ito sa bagay, sa pagkakataon po ito. Let us all stand for a while. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na muli niya ipinagkaloob sa atin na tayo po'y muling malaya na makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umaga pong ito. I do know that you have your Bible with you. Ako po'y naniniwala, alam ko po, na dala niyo po Biblia po ninyo. Yan man ay nasa inyong cellphone o yan man ay nakaukit na sa puso po ninyo, okay lang po yun. Pero nasa screen po natin ito. 2 Korinto, Kabanatang 9. Sino po ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Salamat po sa tatlong amin. Ulitin ko, baka hindi naintindihan. Sino po sa inyo nagbabasa ng Bible araw-araw? You love God's Word. Yan. Ang pag-ibig po sa Diyos, hindi po panglingguhan lang. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ito po ang ating mababasa. You must each desire in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressures, for God loves a person who gives cheerfully. Purihin ng Diyos. Sa Tagalog, basahin po natin. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita na ating pong pag-uusapan po sa umagang ito. Tayo po'y muling manalangin. Hilingin po natin ang patnubay ng Banal na Espiritu as we ponder God's Word this morning, meditating on His message, precisely with gladness dapat sa puso natin. At kung hindi man tayo masaya nakikinig po sa umagang ito, ay atin pong tibagin yung kalungkutan na yan sa biyaya po ng Panginoon. And allow God's happiness, joy, rules over our hearts and mind. Hallelujah. We must be grateful to Him. As I've said, everything that has breath, praise the Lord. Hallelujah. Aming Diyos, aming Tatay, aming Ama. Di po ba maganda pong simulan po namin, O Diyos, Father God, ang pakikinig po ng salita mo na may kagalakan po sa puso namin sapagkat kami po may kalayaan, O Diyos, na magpuri, sumamba, makinig na yung salita. Hindi katulad po na may mga lugar po, bawal po ang pagtitipong katulad nito.
Salamat, Lord, sa kalayaan. To that, Lord, we must be grateful and we must be thankful for the freedom that you're still giving us, O God, that we can be able to gather freely without any resistance, O God, whatsoever, Lord. Kung meron man, Lord, marahil ito'y sa aming puso't kalooban. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, namin pong pakinggan ang mensahe mo, pagbulay-bulayan ito na may kagalakan. Lalo na po sa paksa na ito, Panginoon, na medyo maselan para sa iba. But Lord, this is something that you want us to understand about, Lord, as we open our hearts and mind, Lord, understanding the importance of giving as you give us the most important things in life, Lord. Salamat po sapagkat nais mong sumaya ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, napakabuti mo. Hindi po namin maisa-isa, Panginoon, o mabanggit lahat-lahat, O Diyos, ang kabutihan mo sa buhay namin. But something sure, Lord God, you are so great to us. Napakadakila mo, Panginoon, sa buhay namin. Karapat dapat kang purihin, sambahin, dakilahin, O Diyos. Hallelujah, ng iyong mga anak. So bagang ito, Lord, forgive us from all our failures and mistakes that we have done. Lord, cleanse us, make us righteous in your holy sight. At dalayan ko po, Panginoon, iyong bang lingkod, make use of my life as a channel of your word of God, your word of encouragement, Lord. Make us all happy, Lord, through your words, O God. Make use of me as your humble servant to utter your words, O God, with gladness. Salamat po, Diyos. Minsan pa, abutin mo kami mapangailangan, kalagayan, huwag mong hayaan, Panginoon, uuwi kami. Matapos ng gawain ito, hindi mo kami pinagpala, O Diyos. Naniniwala kami, Lord, that you are faithful enough, O God, to cleanse us, faithful enough to reach us, faithful enough to provide us with all the provisions that you have installed for us this day. Thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen and amen. Hallelujah. Dapat may galak. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Puri ng Panginoon. Ang message po natin pag-uusapan ay may kinalaman po sa isang paksa na ayon ng ibang pakinggan. Sapagkat para sa kanila, ito po'y kakulangan at kalugihan. But no, it's not. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Ayan. I would like to share this message, something that would give us joyful heart, magbibigay sa atin ng kagalakan ng puso. Dapat nating maintindihan na ang generosity o pagiging bukas palad ay hindi tungkol sa ating kayamanan. Kasi pag sinabing magbigay, minsan naisip natin laman lang ng bulsa di ba? Hello, sino po may walang kalaman-laman yung bulsa? Kahit panyo, wala man lang kapanyo-panyo. Kahit siguro no? Pag sinabing butas ang bulsa ko, ibig sabihin, automatic understanding niyan, wala kang pera. Okay. You know, when we talk about generosity, pagiging bukas palad, hindi lang ito tungkol sa kayamanan. Ito'y tungkol sa ating kusang loob na pagbibigay, kusang loob ng pagtulong sa iba, ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at ang pagmamahal, pagsunod at paggalang sa Diyos. That's what generosity speaks about, yung holistic understanding about generosity. Dito po sa ating binasa, paki-reflect mo anak uli yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang Diyos ay nagbigay ng tunay na katangian ng pagiging generous. Character, principle of true generosity. Yan. Ito ang sabi sa English version, you must each desire in your heart how much to give. Ito ang sabi po dyan. Yung chapter 9 ng 1 Corinthians, 2 Corinthians has something to do with the issue of giving sa church ng Corinto. Dinil ni Paul, nung sulatan niya ito, nung pangalawang sulat niya sa mga mananampalataya sa Corinto, ng issue ng pagbibigay. Okay, ang pagbibigay, hindi lang po sa mga mayayaman, kundi ito po maging doon sa salat. Because God would like us to bless our lives. Nais ng Diyos kasi pagpalain ng buhay natin. Ang susi po upang makamit natin ito ay may kinalaman po sa kagalakan ng puso. Yan. Anong kinalaman ng pagbibigay sa kagalakan ng puso? Pag-uusapan po natin yan sa umaga ito. Okay? Ang sabi diyan, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Ito ang biblical na prinsipyo ng pagbibigay. Biblical principle of giving. We understand the importance of receiving. Sino po dito nakakatanggap ng biyaya? Araw-araw yan. Hindi nagkulang ang Diyos na biyayaan tayo. Mula umaga hanggang gabi, hanggang sa, kahit nga hindi ka magpasalamat, ang biyaya ng Diyos lagi nandyan Maaraw, sumisikat ang araw para kanino? Para sa atin. Ang beneficial niyan para sa atin. Medyo mainit lang ang panahon. Ewan ko ba, pag mainit ang panahon, ang init-init naman, pag lamig-lamig naman, ang Diyos siguro nalilito na sa atin, ano ba talagang gusto natin?
Pero on the other hand, we must be thankful to God. Sumisikat ang araw. Pag huminto sikat yan, ano pong magiging problema natin? Ang laking problema niyan. Salamat sa Diyos. Hindi ka man magpasalamat, di mo man pansinin ito, patuloy po ang biyaya ng Diyos sa buhay nating lahat. Huminga pa ba kayo? Kanino galing yung hangin? Alangan naman sa atin. Sino po dito nakapagluluto pa? Magkano pang presyo ng LPG? Kahapon, galing kami sa Morong. May pinuntahan kami, kasama sila Pastor Brandy, Pastor Raul. May pinunta kami ng lugar. Pag-pray niyo po yun. Yung church sa Morong na decide to acquire something para po sa biyaya ng Panginoon. Parang ang lakas-lakas ng loob natin, no? Ang yaman-yaman. Pero nandiwala tayo, God is gracious. God is full of blessing, eh. Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Eh di napadaan kami sa gasoline station. Sabi, LPG, may 1,000 plus na pala, LPG. Kaya pinag-uusapan, paano mapapababa yung konsumo. Sabi ng iba, ano tawag doon, yung bagong stove, electric stove na microwave, ano bang tawag nila doon? Ayun, yung induction, conduction, ano bang tawag nila doon? So yun ang sinasabi. Anyway, gayon pa man, kahit na tumataas yan, sino po ditong kumakain pa rin? O di biyaya pa rin ng Diyos. God is so gracious to us. Napakabuti ng Diyos eh. Kung yung ibon sa parang pinakain niya, yung bulaklak pinagaganda, sabi ng Panginoon, kayo pa kaya? So wag daw tayo mabalisa sa punto na yan. So, ito po yung bagay na dapat po nating maintindihan na God is a God who gives. And thank God, marunong siyang magbigay. Marunong ang Diyos magpala. At dahil ang Diyos marunong magbigay, hinubog tayo ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Dapat matuto rin tayong nagbibigay. And we must be grateful that we can be able to give something, okay, out of what the resource that God has given us to other people. Not only to ourselves, but to other people as well. Kasi hindi ka nilikha ng Diyos na nag-iisa sa mundong ito. Sino pong gusto siya lang ang mayaman? At wala siyang kasama sa buhay. Ang yaman-yaman mo pero wala kang kasama. Ang galing-galing mo pero wala kang katabi. Yung lahat ng resources sa mundo sa iyo lang at wala kang kapiling kahit sino man. Kaya in the perfect sense of reality, nung likhain ng Diyos ang tao, perfect ang mundo noon panahon ni Adan. Tama po ba? Perfect siya eh. Because God is a God who create perfection. Walang kasalanan pa ang tao noon. Pero sabi ng Diyos, hindi mainam sa tao nag-iisa. Alam ng Diyos, hindi ka dinisenyo para mag-isa. Kaya kung isipin mo, yung kayamanan para sa iyo lang nagkakamali ka. Yung lakas mo para sa iyo lang nagkakamali ka. Yung dunong mo para sa iyo lang nagkakamali ka. Because God placed us in a home or a family wherein we can bring forth that resources and bring encouragement to people around us. Amen po ba ron? Nagmakapagbibigay ng biyaya, kalakasan at encouragement sa ating pong mga kapiling sa buhay. Pag-usapan po natin yung biblical principle of giving because God is a God who gives and we must learn from Him. Ang Christ-likeness nga dapat yung ultimate goal nating lahat eh. Yung ating pangunahing layunin sa buhay bilang isang Kristiyano ay tayo po ay makatulad ni Kristo. Amen. Makamukha ni Kristo. Paano ba maging kamukha ni Kristo? Sa kanyang pag-iisip, karakter, ugali, pananaw, pamumuhay, at sa kanyang paglilingkod din naman nung siya'y nagkatawang tao. We must be like Him. Sa punto na yan, God knows how to give. The essence of giving always comes from the author of giver. And the author of giving is God Himself. Amen. Una, ito po yung prinsipyo. Doon sa ating talatang binasa, always be thoughtful in giving. Pag sinabing thoughtful, maging maalalahanin. Tama ba? Napaka-thoughtful mo naman, napaka-alalahanin mo naman. Lagi mong iniisip ang bagay na ito. Sino po sa inyo, pang nagbigay, laging iniisip yun, isinasa puso ang bagay ng pagbibigay. Lahat ng mga magulang magtaas ng kamay. Alam niyo pong ibig kong sabihin, doon sa magulang na marunong magmalasakit, magmahal, you know what is being thoughtful? Yung lagi mong iniisip. Kakainin mo na lang, iniisip mo, gutong pa anak ko. Hindi mo isusubo, ibibigay mo rin sa kanya eh. Bakit? When we give, God wants us to be thoughtful. Gusto ng Panginoon, lagi thoughtful. Sabi diyan, we must each decide in your heart, ang bawat isa dapat magpasya, magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Yung sarili mong kaisipan. Hindi ito dahil sa pressure ka. Dapat mong isipin ng pagpapasya ayon sa iyong kalooban kung ano ang magkano ang iyong ibibigay
Kung paano mo tutulungan yung kapwa. Do not be impulsive or emotionally inclined once you give. Pag sinabing emotional kasi ganito eh. Pag feeling mo lang magbibigay ka pag feeling mo. Emotion kasi yan eh. Pag masaya ka, magbibigay. Pagka malungkot ka, hindi ka masaya magbibigay. Nagbigay ka nga pero hindi kusa sa loob mo. Yan. Pag sinabing thoughtful, iniisip mo, inuunawa mo ito. Ang tanong ganito, sino po inuunawa ang pagtulong niya sa kanyang kapwa, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa lahat issue ng pagbibigay? Iniisip po ba natin ito? O para bang sinabi ni Pastor, magbigay tayo. Hindi. Kailan niyo po iniisip magbigay? Kapag kami announcement. Kapag may promotion, no. Dapat thoughtfulness ang naghahari. Always be thoughtful. Always, lagi pong inuunawa, lagi pong isinasiil, laging, yun. Laging inaalala. Yun, naalala ko siya pag birthday lang at pagka Pasko. Pero pag lagi inaalala, always, araw-araw yun, 24 hours a day. Naalala mo, ang Diyos marunong magbigay. Diyos give me strength, power, and energy. Salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng lakas. Salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng araw na ito. Thank you, Lord. Tulungan mo ako na maging makabulan yung araw na ito. Maibigay ko naman nararapat, Panginoon, para sa iba. Kasi nilikha mo ako hindi para sa ating sarili. Ang sabi ng Panginoon kay Adan, hindi mainam na nag-iisa ka. Bibigyan kita ng makatulong sa buhay. You see? In the moment of perfection, hindi pa sila nagkakasala. Alam na ng Diyos ang pangailangan ng tao. In the innocence period of man, God knows what make us happy. Sino sa inyo masaya dahil may kasama siya sa buhay? Dahil kasama niya asawa niya ngayon, masaya-masaya kayo. O lumulungkot ang buhay magkasama niyo siya. Ang problema yun. Lalo na ito, mga young people, listen to me. Kapag di mo kapwa mananampalatay, magkakaproblema ka in the future. That's true. Bakit ba marunong pa tayo sa Diyos? Minsan sabi ko, alam ba hindi ka looban ng Panginoon kay isa't isa sa ngayon? Bakit, Pastor? Diyos ka ba? Hindi. Kasi sinabi ng Panginoon, do not be equally yoked with unbelievers. Bakit? Alam ng Panginoon, hindi magiging masayang buhay mo in the holistic essence of living once na hindi kayo pareho sa Lord, nagmamahal, hindi kayo pareho naglilingkod, hindi kayo pareho nananalig sa Kanya, hindi pareho kayo nakakilala sa Panginoon. Magkakaproblema kayo in the future. Kung hindi man ngayon, kasi sweet na sweet yan doon sa mga nagliligawan, naku, wala yang kahit nililigaw mo yun, okay pa rin yan. Niligaw mo na nga, okay pa rin sa Kanya. Ang problema po, as yung time pass by, pag nagsasama na kayo, doon yun na pinakita yung reality ng buhay. Doon na kayo ibig sabihin, no holds bar. Ikaw yun yung pagkakilala sa iyo yung kayo di po ba? Kaya minsan nagsisisi tayo, ito ba napangasawa ko, saan ba ako nagkamali? O alam ko lang, hindi naguhugas ng paa bago matulog. Alam ko lang, hindi nagtututbrush pala ito. Madalas, kailangan pag magsabihin bago maligo. Ano ba ito? Pero na nagde-date kami, laging postura, bango-bango, punong-puno ng pabango, ano ba yun? Pero na magsama na, nawala na yung katotohanan. Nawala na yung kasinungalingan, nahayag na yung katotohanan. Because reality comes. It happens. Kasi yun ang katotohanan ng buhay. So marami pang naloko dyan. Kaya ang tawag sa panahon na yun, panahon ng ligawan. Niligaw ng marami dyan. Sino po dito niligawan? Naligaw nga. Salamat wala sa Bethel niyan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Let's enjoy today. Gusto lang ng Panginoon, pasahin tayo. Hallelujah. Kapag sinabing thoughtful, this is something you think about, okay? You make up your own mind and you plan it and you decide for it. Inisip mo ito, plinano mo at pinagpasyahan mong gawin. Pag sinabing inawa mo So yung pagbabigay sa gawain ng Panginoon, inuunawa yan. Hindi persado, hindi po biglaan, kundi dapat naintindihan natin kung bakit ito mahalaga sa buhay natin. How God gives reveals your heart. How we give, reveals your heart. Kung paano ka nagbibigay, ipinapayag nito yung puso natin. Ang pagiging happy at peace has become the objective of every man. Totoo lang, lahat tayo sa ating ginagawa, gusto natin maging masaya. Diba? Sabi ng iba, kung saan ka masaya, suportahan kita. Tama din yun, di ba? Kasi yun, kung magpapasaya sa'yo Hindi mo naman gagawin isang bagay hindi ka masaya. Di ba? Ako po'y naniniwala, lahat ng ginagawa natin, gusto nating maging masaya tayo sa ating ginagawa.
May nagtanong sa akin, Pastor, masaya ka ba sa pagpapastor? Kuminsan. Pero kung hindi ko unawain maging masaya, ay, ang hirap naman nun. Dapat lagi kang masaya. May problema man o wala. And then I realized and learn about understanding my ministry. I need to be happy. Kasi kung hindi, para akong nangangaral tapos napagod tapos walang sigla. Naglilingkod na walang sigla. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Amen po ba? Masaya po ba kayo nandito kayo sumamba at umawit sa Panginoon? Kasi kung hindi, sayang lang. Sayang lang yung oras, sayang lang yung panahon, sayang lang yung pagkakataon, di po ba? Sino po dito masayang nag-aalaga ng kanyang anak? Salamat po sa porso. Ito mukhang dito, amin. Dito wala, timing dito. Sino dito? Naiinis siya sa kanilang mga anak. See? Dapat masaya ka pa rin. Kasi gift ni Lord yun eh. Amen. So pagka pinag-usapan po yung kagalakan, kasiyahan, ito po yung bagay na nagpapayag ng ating puso. What is the most ultimate goals? One of the most ultimate goals in their lives is that they would like to be happy in everything they do. Gusto nilang maging masaya. Sino nga bang ayaw nun? No, ako po yung nagtatrabaho, gusto ko masaya sa aking ginagawa. Pagka hindi ko nasisayahan, nag-resign po ako. Siguro meron po akong 5-7 kumpanyang pinasukan na nag-resign po kasi hindi ako masaya. Minumura ko ng boss ko. Masaya pa yun? Araw-araw, mula ulo, mula umaga hanggang hapon, walang akong nagawang tama para sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman naglilihi. Lalaki kasi. Pero sabi ko, Lord, hindi na ako masaya sa ginagawa ko. So, sakripisyo na ito. Ginawa ko magsakripisyo, pero kung hindi masaya, why do so? Why continue doing such thing kung hindi ka na masaya? Di po ba? Hinahanap natin yung bagay na magpapasaya sa buhay natin. Amen po ba ron? Mag-isa pinapanood natin, gusto natin masaya tayo sa ating ginagawa, sa ating pagluluto, ginagawa natin maging masaya. Sa ating pagkain, ginagawa natin gusto maging masaya. Sino dito masayang kumakain? Yan ang better. Wala napapanis na pagkain dito. Tinitiyak po namin yon. Wala. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos pasahin tayo. We always do feasting. Why? Because God wants us to be happy always. Amen. Ang malungkot na katotohanan, maraming tao hindi alam o hindi naintindihan kung anong pagiging masaya. Yun po malungkot. Pagiging masaya, paano, kanino at saan ito makukuha. Ayan. They fail to realize and understand what true happiness is. Bago natin subukang maunawaan ang tunay na happiness, dapat nating maunawaan ang pangailangan para sa bagay na ito. Bakit kailangan natin maging masaya? Bakit gusto ng tao na maging masaya? Iyan ang magpapaunawa sa atin kung ano ba ang happiness at anong kaugnayan nito sa ating buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos para lumungkot ang buhay natin. That's for sure. Ulitin ko po sinabi ko, hindi ka nilikha ng Diyos, hindi ka dumating sa mundong ito para lumungkot ang buhay mo. Hindi yan ang lahi ng Diyos. Pero bakit lumulungkot ang tao? If we fail to understand God, who He is, gaano siya kabuti sa atin, we will miss the lives of happiness. Maating mamimiss out yung buhay na masaya. Sa totoo lang, marami kong kilalang mayaman, malungkot sila. Pero meron akong kilalang mahirap, pero masaya-masaya siya. Mahirap in a sense, pananaw kasi ng mundo, kapag ganito lang sweldo mo, mahirap ka. Pagka itong buhay mo, mahirap. Pagka kubong bahay mo, mahirap ka. In a physical and tangible sense, that's true. But in a spiritual sense, mali yun. Sabi nga ng Bible, hindi sila nakaranas ng pagpapala, pero dahil sa pananampalataya, nagtiwala sila sa Diyos hanggang sa kunin ang buhay nila. Faith cannot be measured by the thing that is happening around us through the measurement of the world standard. Hindi po ganon. Kaya iba po yung pag-unawa ng tao sa mundo, ibang pag-unawa ng tao pag ipinag-usapan ng kalooban ng Diyos. Nagtagumpay ka nga sa mundong ito, malayo ka naman sa Panginoon, ay hindi ka masaya. Pero malagamat, hindi ka nagtagumpay sa larangan ng mundong ito, pero nagtagumpay ka naman sa pananampalataya, paglilingkod mo sa Diyos, mas masaya ka kaysa sa mga taong nagtagumpay sa mundong ito. Yan, that's for sure. Yan po'y totoo. Tiyak ko yun. Naintindihan po ninyo ang sinasabi ko sa mga tunay na kinunawa at tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. Life is a gift. Life is a gift. Pag sinabing gift, regalo. Hindi ito galing sa atin. Ang buhay, hindi atin. Hiram sa Diyos. May awit nga si Jamie Rivera ba yun? Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y, tayo'y tao lamang. Nais kong nararararararara.
Hindi ko ninais. Ako'y isilang. Tingnan mo pati pagsilang, sinisisi niya. Ngunit ang tao, ngunit salamat, dahil may buhay. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Hiram. It's a gift. Gift. Gift, that's something that we receive from Him. Thank God, God is a giver of gift. And thank God, God created us to receive something. To be a receiver of those gifts. Salamat sa Panginoon. We have a God who knows how to give. Ang ating mga karanasan at ating ginagawang pagbibigay ang magdadala sa atin ng pag-unawa kung ano ba ang mabuhay ng masaya. Someone said that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Sino pong naniniwala? The happiest people are not those getting more, but those who are giving more. Sa Tagalog, ang masaya daw ang tao, mas masaya ang taong nagbibigay ng lubos ng higit kaysa doon tumatanggap ng higit. Salamat sa tatlong amin. Baka hindi naintindihan pa. Mas masaya daw ang nagbibigay ng sobra kaysa tumatanggap ng sobra. Oh, sino po gusto tanggapin ng bonus? Sino ayaw ng bonus? Wala. Yan. Parang ang hirap intindihin ito sinasabi ng Panginoon sa totoo lang. Madaling madaling pakinggan pero mahirap intindihin sa buhay. Subalit may iba naman nagsasabi na may pagtatanong, nagbibigay naman ako ng sobra-sobra, pero bakit hindi ko maranasan lagi ang maging masaya sa ginagawa ko? Meron kayong narinig na ganon? Ako may nadinig na ganon. Pastor, bakit ganon? Nagbibigay naman ako, tumutulong ako ng sobra-sobra, pero bakit hindi ako masaya? Meron ganon, yes. Kasi hindi naintindihan ko ano talagang kahulugan ng pagbibigay at kagalakan dulot nito. Perhaps we need to learn from God. In that sense, kung gano'n na yung naranasan, we must learn from God, the author of giving. Learn from God, not from people around us. Kasi ito pa problema, kapag yung paghahanap mo ng kasiyahan sa kapwa mo, sino po dito hindi lumulungkot? Sino po dito walang problema? Hindi man lang sinisipon, inuubo, nagkakasakit. Sino dito hindi lumalabong paningin? Si Moses lang po yun. Sino dito hindi tumatanda? Kalabaw lang daw. Hindi ko alam. Drug addicts never grow old. Baka they die young. Ganun daw ba yun? So lahat tayo. Kasi ang problema po, hinahanap natin, sinusukat natin yung tunay na kasiyahan sa ating kapwa. And we fail to realize the true essence of happiness does not come from people around us, but from God, the author of giving. The author of giving. Learn from Him. Perhaps we need to learn from God. Ang sabi ng heart verse sa Bible, ito po ang pinaka-heart na puso ng Biblia, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. You see? Yung puso ng Diyos, ipinahayag sa Biblia. John 3:16. For God so loved you and me that He gave. Yung expression ng love ng Diyos sa pagbibigay. Pagbibigay. His only begotten Son, Jesus. Ano sabi ron? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yung pag-ibig ng Diyos expressed not by words alone. Madaling sabihin, I love you. Mahal kita, Nay. Tapos inutusan ka lang mamilit. Mumurahin mo nanay mo. Inutusan ka lang. Tinutungayaw mo na nanay mo. Ano yung love doon? Pag namatay sa kanya, iiyakan. Nay, inuwan niyo kami. Wala na magluluto, wala na maglalaba, wala na mamalansya. Yun palang dahilan kung bakit ka umiiyak. Kasi wala ka ng katulong. Ang problema naman yan, walang pag-ibig. Maraming ganun. Wala niya sa Bethel. Hello? Amen. Praise God. Hallelujah. It is not how much we give. To understand this, it is not how much we give, but how much heart love we put into giving. Ayan. Ano sabi ng Matthew 6:21? For your where treasure is, there your heart will be. Tingnan niyo po, kaugnayan. Yung puso niyo at yung kayamanan, magkaugnay. Sabi po ng Biblia, sabi po ng Panginoon. Okay? Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso.
Tingnan niyo po, ano laman ang puso ninyo? Yun ang kayamanan po natin. Yun yung tunay na treasure natin. Yun ang tunay na treasures. Hallelujah. Okay? So it is not how much we give, but how much heart, love we put into giving. Giving is not just an act of the hand, but an act of the heart. Think about that. Kaya pagka magbibigay ka, hindi ito, bumukot ka lang sa bulsa mo, kumuha ka ng, inabot mo yung pangailangan kapwa mo, nagpakain ka sa mahihirap, binihisan mo mga hubad, tinugon mo pangailangan ng iyong kapwa, nag-offering ka sa malaking halaga, ganito. Hindi po doon. Hindi po yun sa acts of the hands, but the acts of the heart. Kaya nagsisimula yun sa puso, yung pag-unawa. Kasi sabi, always thoughtful. Giving is always thoughtful. Laging inuunawa, laging inintindi, laging iniisip, laging pinapahalagahan sa buhay. Hindi ito by pressures or by force. Amen. Okay? Ipinapayag nito, sa bawat pagkakataon na tayo nagbibigay, ipinapayag nito kung ano ang mahalaga sa ating bumbuhay. Think about, sabihin mo sa akin kung paano mo at saan mo ginugugol ang iyong lakas. Ang iyong pera at ang iyong oras at panahon, at masasabi ko sa gusto mahalaga sa iyo, para sa iyo. Ano ibig ko sabihin? Saan mo binibigay ng pansin, lubos, binubuhos yung oras mo, kalakasan mo, talino mo, pera mo, yun ang mahalaga sa iyo, yun ang puso mo. Tingnan nyo. Nagtanong kanina, sino sa inyo araw-araw nagbabasa ng Bible? Kasi kung yung laman ng puso mo yun, yun ang panahong ibibigyan mo. Bibigyan mo ng oras yan, panahon yan, talino yan, unawa yan, puso mo, kaisipan yan. Bakit? Mahalaga kasi sa iyo. Ang tanong ganito, ano yung mahalaga sa iyo? Yun ang laman ng puso nyo. Nakatingin ng marami sa atin, pero ano iniisip nyo? Laman ng puso niyo. Kung nagugutom na kayo, alam na yan, yun ang laman ng isip nyo, laman ng puso nyo. Sana tapusin na ni Pastor kasi magja-Jollibee pa ako. So ilan man ang puso natin. What is in our heart, that is our treasures. Yan. Ang ating may schedule sa araw-araw ng papatunay nito. Kung may schedule o oras ka para sa iyong mga anak, pakinggan yung mga magulang. Kung may schedule ka at oras para sa iyong mga anak, asawa, pamilya, nagpapahayag lang ito na may halaga sila para sa iyo. Pero kapag wala kang oras sa kanila, ano ibig sabihin lang yan? Hindi sila laman ng puso mo. Umuwi ka lang sa bahay ninyo. Inintindi mo lang may magulang ka at may anak ka at may pamilya ka. Pero they are not in your heart. They are not worthy, important para sa iyo. Important sa iyo. Yan. Kung anong ginagustusan mo ng gusto at kung anong pinag-iipunan mo, it just simply reveals what matters most to you. Saan pinaglalagakan yung pinagtitipunan? Tabi Tagalog ko. Yung savings, for what reasons? Why did you save? Kinabukasan, good. Meron pong savings na productive at saka healthy at saka wise saving ang tawag dyan. Meron namang unwise. Nilalaan ko to kasi bibili ako ng airplane. para lahat ng taga-Bethel na harapan na lumipad na walang pamasahe, sasakay ko. O di maganda. Naraan kasi kami kagabi sa airport. Nangarap sila. Sabi niya ni Sister Emmy, Lord, pasakay mo kami sa aeroplano ng libre. Yun ang nadinig ko. Tama ba yun? Lord, pasakay mo kami ng Surigao pa ata dating pastor. Lord, dali mo kami sa Surigao ng libre. Hindi ko alam kung bakit Surigao. Yun na sabi niya. Hindi masamang mangarap, hindi masamang plano. Hindi masamang mag-save ng any amount. Pero ano ang layunin kung bakit ka nagsisave? Yun. Kung pang sarili yan, ang hirap naman. Diba? Isipin niyo po yun. Isipin niyo po yun. Okay? Kung saan mo binubuhos ang iyong energy at knowledge reveals what are the important things in your life. Tulad ng sinabi dyan, Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be. In matters of the heart, locating what a person's treasure is very important because you cannot see what is in the person's heart. You must look at what comes out of it to determine its treasures and values. Totoo nga naman eh.
Hindi mo makikita ang laman ng puso ng tao, pero makikita mo sa kanyang ginagawa at panahong binugugol niya kung saan niya binibigyan pansin ang halaga ito. Halimbawa, kung mahalaga sa paglilingkod sa Panginoon, walang araw at oras na hindi mo paglilingkuran ng Diyos. Tiyak yun. Pero pag sinabi mo, love mo si Lord, tapos wala kang panahong sumamba, wala kang panahong magbasa ng Bible, wala kang panahong mag-pray, ay may problema yon. Hindi yun ang laman ng puso mo. Sinasabi mo lang ang bagay na yun, pero hindi katotohanan yun sa buhay natin. That's for sure. Happiness is mostly a misunderstood word in the contemporary world. Bakit? May mga nagsasabi kung saan ka masaya, susuportahan kita. Nadinig nyo na yon? Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Hindi yun naman masama yun. Gawin mo lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi yun ang ultimate goal ng tao maging masaya. But the truth is, hindi lahat na nagpapasaya sa'yo ay mabuti para sa atin. Ulitin ko sinabi ko. Hindi lahat na magpapasaya sa'yo mabuti para sa'yo. Lalo na kapag ito'y selfishly ang motives. It destroys relationship, it hinders us from having intimate fellowship with our God. Paano po masasabi ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo ay hindi makabubuti sa iyo? Kapag ka nasisira yung relasyon na dapat tinataguyod mo. Ang sabi, masaya akong kasama siya hindi mo nga asawa Tama ba yung kasiyahan na yun? Mali. Masaya pagka kami magsama. Hindi nga tama bawal sabi ni Lord Ang tanong ganito. Pero feeling mo masaya ka. Ang tanong susuportahan mo pa rin ba? Ito ang problema ng mundo ngayon. Anak ko, saan ka masusuportahan kita? Pero alam mo na hindi ito gusto ng Diyos. Ang tanong ganito. Matutuwa ka ba? Matutuwa ka. Ang problema, at the end of the day, it's not about you and me. Sa huling sandali ng buhay, it is between you and God. Between me and God. Masaya sa ginagawa ko, alam kong mali, kasalanan nito. Pag humarap ako sa Diyos, talo ako. Kasi nobody can win against God. Una sa lahat, ang gusto ng Diyos, mabuting bagay para sa ating buhay. Tiyak yun. Mabuting bagay para sa iyong buhay. Gusto ng Diyos yun. Pero ang tanong yun ba ang hinahangad natin sa buhay natin ito? If not, then we fail to understand the true meaning of happiness. But the truth is, hindi lahat na nagpapasaya sa tayo mabuti para sa atin. Lalo na kapag ito'y selfish motive, it destroys relationship, it hinders us from having an intimate fellowship with God. Sinasabi din nila ng mga tao na ang kaligayahan na hindi masusukat sa sarili nito. Ngunit sa halip daw, ito'y dapat na ikumpara laban sa iba para masukat ang mga bagay na pinahalaga ng marami sa atin. Tulad ng pera. Para ganito para maging masaya ka, sukatin mo yung meron ka sa iba. Compare mo yung sarili mo sa iba para sumaya ka. Halimbawa, matangos ang ilong, mas matangos sa kapatid mo. Sumaya ka kasi mas matangos ilong mo Yun naman, pango ka, lulungkot ka na. Kung pango, paano, hindi patangusan, kundi papanguan, talo siya. Di ba? Kung contest hindi pagandahan, papangitan, talo siya. Ang sumusukat lang yan, pananaw ng tao. Tingnan nyo, ang daming malungkot kasi yung kilay niya wala. Mabuti ka yung makapal naman ng kilay, inaahit. Ano? Kung ako, Diyos, malilito ako sa inyo Ano ba gusto niyo? Binabago lahat. Binabago tsura. Pinatakagat sa langgam itong labi para... Bakit langgam? Kasi naggasto sila ng mahal. Pakagat mo sa langgam niya, mura lang yan. Magayan. Okay, hindi mo na kailangan ng doktor. Okay, bubuyog. Masakit nga lang. Masakit din naman injection Ano po ibig sabihin? Para sumaya ba, dapat may kumpara sarili mo. Hindi ka masaya dahil ang sweldo mo, mas mababa yung kasama mo sa trabaho, mas mataas. Pag tinaasan ba yan, sasaya ka ba? Oo, pero pansamantala lang yun. Pansamantala lang yan. Tiyak, malulungkot ka pa rin pagka may umangat pang iba. Kasi you compare happiness based on the ability of other people, based on the capacity, quality of other people, rather than basing our happiness on the in the issues of God's principles. Yung problema natin. Sa totoo lang, problema nating lahat ito. Okay.
Tungkol sa pera, trabaho, tagumpay, material na kayamanan, sinusukat natin, hinahambing natin sa iba. Ngunit habang sinusubukan nating sukatin ang tunay na kaligayahan laban sa mga nasasalat, nakikita, nakukuha at nabibilang mga bagay dito sa mundo, nalalaman natin na hindi tumutugma ang mga ito sa masayang buhay na may kapayapaang dala sa ating kalooban. Totoo po ito. Sino sa inyo may trabaho, kontento na sa trabaho niya at sa sweldo niya ngayon? Aber, ang realidad ng buhay. Parang wala. Wala. Pastor, kailangan dagdagan pa. Kung madagdagan ito, sasaya na buhay ko. Pag nagdagan ba, sasaya ba yung totoo? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-pray. Hindi ko sinasabing huwag kayong maghangad. Hindi mali yun. Pero ang tanong yung contentment na satisfaction, hanggang kailan mo maabot ito? Pag naranasan mo ito, kontento ka na ba? Hello? Sino dito may mga bagong sasakyan at tuwan-tuwa bago yan? Bukas luma na yan. Tapos may nakatabi ka mas bago, maingit ka. Tingnan mo yun, ang ganda na. Bagong modelo, pinag-usapan bagong modelo ngayon. Di ba? Ang tanong kailan ma-acquire natin tunay na kasiyahan ng buhay? Once we acquire something, no, it won't. It won't give us true happiness. The purpose of our life in this world is not about acquiring things. Life is not about things we have. It's about relationship. Ang buhay natin, hindi po para mag-acquire ng mga bagay, kundi it's about building, enhancing, and enjoying relationships. It's about learning how to love. Tingnan nyo katabi nyo. Love mo ba siya? O kasama mo lang siya? At pinagtitiisan mo lang maging kasama siya? Kasi anak ko ito, asawa ko ito eh. Ang hirap naman, Pastor, 50 years na kami nagsasama, kami maghiwalay, nakakaya naman sa aming mga anak, mga apo, pamilya at kapitbahay. Parang, tama ba yun? Mali. Kaya nga, kahit na sa buong buhay mo, mag-impok at magkamal ng maraming kayamanan, subalit nawalay ka na sa iyong pamilya mo at mga mahal mo sa buhay, you have missed the point of living. Marami yung ganun. Nagtagumpay sa mundong ito, pero nabigo sa kanilang relationship. So, yung tunay na kagalakan, wala doon. Dama nila yun. Bakit? Marami pa akong nakausap na ganun ang buhay. Sabi ko, ibalik mo buhay mo sa Diyos. Kasi only God can do wonders and miracles in your life, can make you satisfied and content. Content. Contentment comes from God at hindi po sa tao. When you're generous with your time, money, effort, and energy, you're saying that God, people, and people are what matter most. To put it another way, what matter most is love relationship. Tingnan nyo, sino yung masayang tao ngayon sa mundong ito? Yung mga mayroong in-establish na love relationship. Sino yun? Mga kinakasal. Yan. Bira pa yung kinakasal na hindi masaya. Wala pa po akong kinasal na nag-away sa harapan ko. Pagkatapos meron. Pero yung nag-away sa harapan ko, pagkatapos meron. Totoo, pagkatapos meron. Meron ako kinancel. Pagkatapos ko kinancel ko after a week Nagtatalo sila. Saan? Sa kulay ng kwarto nila. Tinong kulay ng kwarto pinagtatalunan. Sabi ko, ano mahalaga? Kulay o relasyon? O, nagtakasundo. Ang ginawa nila, kung kulay ng isang wall, ganun, yung kulay ng isang wall. Issue ba yun? Hindi. Mga sa church issue ba yun? Pamilya, issue ba yun? Hindi. Pagka love relationship ang i-establish natin, hindi ho nagiging problema yung bagay na yun. Yan. Ang sabi po ng Bible, sabi ni Paul sa Philippians 3:7, ngunit dahil kay Kristo, mga bagay na pinahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Tingnan si Paul. Na-realize niya itong katotohanan ito Kung babasahin yung Book of Ephesians, yung Philippians chapter 3, yung achievement ni Paul binanggit doon. Yung tagumpay niya sa edukasyon niya, posisyon niya, pariseyo siya, yaman niya, achievement niya sa mundo. Yung diploma niya, yung achievement niya sa mundong ito. Pero in spite of those, ang sabi niya, itinuring kong kalugayan ng lahat ng yon. Makamtan ko lang pinakamalaga, ang makilala si Kristo sa buhay ko. Think about that. Hindi nagdulot ng saya sa kanya yung mga bagay na yon. Sino nagdulot ng saya? Si Jesus Christ. Kaya nabanggit niya, for me to live is Christ, to die is gain. Para sa akin, ang buhay kay Kristo, mamatay man, ay isang napakahalagang pakinabang. Why? He now learned to understand the true meaning and the value of life, to be more content and successful. It must be related to Jesus.
Paano ba masisirang maigpit na pagkakahawak ng spirito materialism sa buhay ng tao dito sa mundo? May ilang paraan lamang ang paglunas, o isang paraan lamang ang panlunas o solusyon against hoarding o getting ay ang pagbibigay. The key for us to overcome yung selfishness at materialism is the spirit of giving. Yan. Yung bang katulad nung, ito yung motto ng mga taga-Malabo noon eh. Pera ko, pera ko, pera mo, pera ko, pera ko, puwera ka. Ano mo yun? Ganun no yun. Sino dito nagsusugal? Motto ng sugarol yan. Wala pong sugarol na sana yung pera ko maubos. Matalo ko, hindi. Motto ng selfish people, yung sa'yo, akin, akin, akin lang. Yung tagumpay ko, tagumpay ko. Pero ngayon din, anumang tagumpay meron tayo, if we fail to realize we are created by God and placed in this world for relationship, building an intimate fellowship with our homes, with our families, with our loved ones, then we fail to realize the true meaning of life. Alam niyo, itong problema po, marami pong magkakapatid na nagtatalo sa lupa. Sino dito nagtatalo sa lupa? Pinagtatalo nila hektarya. Sabi ko nga, Panginoon, malalaking bagay pinagtatalo nila. Kayamanan pang lupa. Okay lang daw, dinidemanda pa yung isa. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan, pero ito yung issue. Bakit sa bagay na yun? At the end of the day, ang kailangan laman nilang lupa is 6 feet below the ground, di po ba? Ano pa? Ilang square meter lang yun. Nadaan po kami sa isang funeral homes na meron pong, ang tawag nila, parang eternal garden. Meron ng, parang St. Peter ba? Meron ng burulan, meron ng libingan. Tapos meron mga plant, may mga lupa doon na pwede mong bilhin. Doon ka ililibing. Sa mga nanay ko, tuwan-tuwa kami sapagkat gano'n ang pinaglibingan nanay tatay ko. Yung bang meron ka pang loan, may lupa ka. Tapos habang tumatagal, nagdidikit-dikit yung mga puntod. Hanggang sa wala ka na matapakan, kundi puro puntod na. Nagsisikay pa na. Sabi ko, tingnan mo, nagsisikay pa na sa mundo. Nag-aaway sila sa malaking lote, pero at the end of the day, kapirasong lote lang. Yung iba nga, kinikremate pa eh. Di gano'n na lang, isang dakot pala. Isang dakot. Pinagpapahalagahan ng tao yung bagay na yon. Pinagtatalunan. In the essence of relationship, okay, in the expense of relationship, because of material possessions. Mali po yun. Kaya marami tao, may posisyon, may possessions, pero malungkot ang buhay nila. Wala sa Bethel niyan. Wala sa Bethel niyan. Wala sa Bethel niyan. Okay. May isang paraan lamang ang paglunas o solusyon against hoarding o getting ay ang pagbibigay. Kahit sa tuwing tayo taos puso, bukas palad na nagbibigay sa iba, sa Diyos at sa tunay nating kapwa, tunay nating sinisira ang pagkakahawak ng spiritual materialism sa ating buhay. Remember this. If we are in Christ, we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. Dito ay di ko tahanan, dito ay di ko tahanan, doon sa langit na bayan, doon ang aking tahanan. Hindi ko sinabi ba kayo magpatay ng bahay. Hindi ko sinabi kayo bumili ng lupa. Kundi, ako niyan, pero pagka dapat, yung issue po tungkol sa possession, hindi ho lalagpas doon sa issue ng pagmamahal mo sa Diyos. Hello, nandiyan po ba kayo? At doon sa relasyon na dapat mong establish. Halimbawa, nagpatayo ka na ng bahay, nag-away na kayo ng misis mo, naghiwalay naman kayo, anong para saan yun? Para makita ng kapitbahay, mayroon kang bagong bahay? Para saan yun? And everything we do it for the glory of God. Dapat ganun ang essence po. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Okay? So una, always thoughtful. Pangalawa, tapusin ko na. Always voluntary. Ang sabi doon, don't give reluctantly or response to pressures, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sino sa inyo pinakakaya anak niya napipilitan kipakainin sila? Ang hirap no? Kung hindi lang kita anak, ginutom na kita. Yan. Hello, nandiyan po ba kayo? Ito problema po, bigay sa pamilya, in relational. Ang issue po nito, kung sino nire-respeto.
minsan nirespeto higit doon sa may pera. Kapag wala kang pera, wala kang karespeto, wala kang ano. Pamilya pinag-uusapan. Di ba dapat ko ikaw meron, yung kapatid mo na wala, may kulang, may pangailangan, abutin mo siya. Hello, di ba dapat ganun? Hindi yung magmamalaki ka. Ako kasi nag-aaral kasi hindi ka pinag-aaral ng nanay mo, ng nanay natin. Kasi puro kalakwatsa. Ganun na nga naging buhay Ano bang gagawin mo? Tulungan mo na lang umangat. Hello, di ba? Dapat ganun. Nagtagumpay ka nga, pero yung pamilya mo naman, magulang mo, iniwan mo naman, pinabayaan mo. Ito po, isang pangyayari. Nagba-Bible study ko sa isang lugar, doon po sa lugar ng Merville. Yung may-ari ng bahay, tumayo. Basta sandali lang, may kumakatok sa gate. Kanda kami ng Bible study doon sa bahay nila. Tumayo siya, umiyak siya, Pastor, tulungan mo ako. Nanay ko nandito, naka-wheelchair. Nandun sa gate, nanay niya, naka-wheelchair. Dinorbel yung kanilang gate para tignan. Anong ginawa? Iniwan ng ate yung nanay. Nakalagay sa sulat, hindi ko na maalaga nanay mo, ikaw naman. Ang lungkot-lungkot nun, no? Binuhay sila ng nanay nila, pero nung tumanda, nagpapasahan sila kung sino mag-aalaga. Bakit wala mang kakayan mag-alaga? Hindi, yaman-yaman nga ng kapatid ko ito. Hindi niya makagawin, pansin yun, pahalagahan yun. Tingnan niyo po, no? Ano mahalaga po? Relationship o kayamanan? Position sa buhay, estado sa mundo. Yun po ang problema ng mundo ngayon. Knowing ang respeto na ibibigay nila doon sa able or willing to support, parang breadwinner doon sa mga dapat bigyan ng respeto na nawawala na. We fail to realize and understand the meaning of life kung ginagawa natin ang bagay na yun. Salamat wala sa Bethel niyan. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang magbibigay dahil pinilit ka lang gawin ito. And never give out of guilt. When you do, you don't get credit for it. It won't grow your heart. Hindi ka lalago sa iyong pananampalataya, hindi ulad ang iyong spiritual na kalagayan kapag ginawa mo ito. Sino dito natutuwang nagtatight siya? Ako, tithing na. Ito pag-uusapan na. Mabigat ito sasabihin ko. Sino dito natutuwang nagtatight siya? Salamat. Salamat sa Bethel. Karakter ng Bethel yan. Amen. Amen. Alam niyo yung value nito? Hindi natin pag-uusapan Old Testament, New Testament ito. Kasi New Testament binanggit din ito. Yan. Tithes for the past, present, and future. Ano sabi ng Proverbs 3:9-10? Sabi po ng Bible ganito. Honor the Lord your by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat, barley, and overflows your wine vats with finest wine. Tingnan niyo sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9-10. Sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Pinakamainam, hindi tira-tira. Siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging mga apaw, sisidlan ay ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sino naniniwala sa talatang yan? Ano sabi po ng Bible? Titigan yung mabuti. Honor the Lord. Parangalan mo daw ang Panginoon Diyos, pamagitan ng iyong kayamanan. Throughout the Scripture, God has commanded us to give back to Him the first 10% of everything we have. Everything we make. Ang tawag dyan ay tithings. When we talk about tithings, it speaks about 10%. Yun po ibig sabihin. And why does God ask you to do that? Bakit gusto ng Diyos gawin natin ito? Tiyak, hindi niya kailangan ng pera Kasi sa Kanya nagmula ang lahat He is the giver of everything. Think about this. Bakit sinasabi ng Lord, ibigay mo itong bagay na ito? Hindi dahil sa Kanya kailangan ito. God owns everything. It's all about taking place kung sino yung una sa buhay natin. He just loaned it to you while you are alive. Yung bagay na yung tinatanggap, ipinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo habang ikaw nabubuhay. Yung po reality niyan. Why does God ask you to do that? The Bible says you should practice the principle of putting God first in your income for 3 reasons. Ito yung past, present, and future. Pag-usapan natin. Nandiyan slide ko. Number 1, past. Think about it. Tithes of your gratitude for the past. Recognize that everything you ever had that been a gift from God, you won't have any of it if it weren't for God's generosity. Ano sa Tagalog? Lahat ng bagay na meron ka, kaloob ng Diyos. At dahil ang Diyos marunong magbigay, kung hindi siya marunong magbigay, wala ka niyan. Wala kang maibibigay. Lahat ay sinilag sa mundong ito hubot-hubad, right?
Everything is a gift. Your life is a gift. Your talent is a gift. Your knowledge is a gift. Your work is a gift. Your income is a gift. And even 10% of what God wants us to bring back to Him is a gift that comes from Him. Hindi naman kailangan ng Diyos yun. Anong dahilan po nito? Second reason. Second, try to keep your priorities straight in the present. Put God first in all the areas you want Him to bless. Ano bang area ng buhay mo gusto mo pagpalain ka ng Diyos? Unahin mo siya. Gusto mo pagpalain ng Diyos ang pamilya mo? Unahin mo ang Diyos sa pamilya mo. Gusto mo pagpalain ng trabaho mo? Unahin mo ang Diyos sa trabaho mo. Gusto mo pagpalain ng Diyos ang income mo? Unahin mo ang Diyos sa income mo. Gusto mo pagpalain ng Diyos sa relationship mo? Unahin mo ang Diyos sa relationship mo. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka niya ihuhuli. Pagpapalain ka. Sabi ng Bible, so dun sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God knows how to add up provisions in our lives. Alam ng Diyos yun. Paano yun? So, when you seek His kingdom first and make Him your top priority, He will take care of all the other needs in your life. Pag inuna mo siya, bahala ang Diyos sa pangailangan mo, ano man yan. Amen. Yun ang sinabi niya. Present yan. And what about the future? Tithes for the future to demonstrate trust in God. Tithing shows you believe God is going to take care of you in the future and that His promise are not lies. Bakit ka nagbibigay ng ikapo? Sapagkat naniniwala ka, pagpapalain ka ng Diyos at nisinungaling siya sa kanyang pangako. Ano sabi ng Diyos? Subukan niyo kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang iyong pagpapala na wala kayong sukat pagkalagyan. Sino nagsabi niya? Ang Diyos. Naghahamon ng Panginoon sa atin. Okay? Ang sabi niya, that is promise or not. You believe as you are faithful to God's command today. God is going to be faithful to you in the future. Kung naniniwala ka, ang Diyos tapat sa iyo ngayon, paano yung bukas? And our ability to tithe demonstrate our faith to God that is able to supply all our needs, not only today, but even for our tomorrow. Amen. Kaya there is a joy in doing so. Pero sabi nga dyan, hindi po, pag sinabing voluntary, ito'y kusang loob binibigay mo. Kasi masaya ka, naintindihan mo ang big sabihin. Naintindihan mo yung prinsipyo nito. Naintindihan mo yung prinsipyo nito. Hindi ang prinsipyo nito. Never did I ever seen na umikli ang kamay ng Diyos sa buhay po ng ibang lingkod noong ako po yung nagsimula ikaw po. May mga problema, hindi mo nawawala yun. Although may mga financial difficulties, hindi mo nawawala. Pero once you prove that God is faithful in your life, naintindihan mo, Panginoon, ganito pala yun. Ikaw pala may kinalaman sa buhay ko noon, ngayon at bukas. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Puri ng Panginoon. Honor the Lord by giving Him the first part of all their income, and He will fill your barns with wheat and barley and overflows you, while wines with finest wines. And lastly, always cheerful in giving. Laging masaya. Ayan, laging masaya. Ano sabi nun? God loves a person who gives cheerfully. Maliwanag dyan. Mahal ng Diyos ang taong nagbibigay, hindi ho, ng masaya. Huwag niyo buburahin yung cheerfully. Cheerful giver. Cheerful giving. Hello. Kung hindi ka makapagbigay ng masaya, huwag kang magbigay. Ibig sabihin yan. Kung hindi ka magbigay ng masaya, huwag kang magbigay. Kasi ang love ni Lord, yung cheerful giver. If you can give cheerfully, don't just give. Makisangkot ka, nakasimangot ka bang kapag nagbibigay? Nanghihinayang ka ba sa iyong binibigay? Kuripot ka ba sa gawain ng pagbibigay? You don't get any credit for giving unless you know how to give cheerfully. Wala pong credit to, anumang larangan ng pagbibigay, gano'ng makalaga yan, gano'ng makalaki yan, kung hindi ka masayang ginagawa ito. There is no credit at all. Why? Kasi clear ang Bible dun eh. Pakireflect mo natin. Corinthians chapter 9 verse 7. For God loves a person who gives. Ating suriin ang kahalagaan ng pagbibigay ng masaya sa Diyos. Sinabi ng 2 Corinthians 9:7, each one must do just as he has purpose in his heart. Purpose, layunin sa puso niya. Not grudgingly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. Next slide. Understand the word meaning of masaya. Binanggit niya yung salitang masaya. For God loves a cheerful giver. Inibig ng Diyos, sino daw? Ang masaya nagbibigay. Ano ba ibig sabihin ng masaya? Yan. Ang sabi po dyan, tinignan ko ito sa dictionary, pinaka-original word na sinabing masaya. Original came from the word, ang phonetic niyan ay hilarous. Hilarous. Nang ibig sabihin, nakakatawa, cheerful, masaya, joyous, proud, madali,
nag-uudyok, na-do something. Okay. Ibig sabihin, masaya. Natatawa ka. Nagagala ka na magbigay. Ang tanong ay ganito, in the time we give something for God, expression po ba ng pusong masaya? O napilitan lang tayo? Kasi God loves a cheerful giver. Not just a giver, but a cheerful one. Sabi po ng Bible, it is not just the giver, but it's the hilarious giver whom God loves and blesses. Take note of that. So natin maging masaya, pasayin natin ang Diyos. The blessing of being a cheerful giver, salamat sa Diyos for giving us wonderful day. Salamat sa Diyos, marunong siyang magbigay. Salamat sa Panginoon. It is now our time to place our trust upon Him. For God loves a cheerful giver. Ano bang ibig sabihin nito? Paano ito mararanasan sa ating daily life ang pagiging cheerful giver? Paano makakalas ang mahigpit na pagkabuhol ng tamang pag-unawa at right thoughts sa bagay na ito and make it a meaningful part ng ating pambuhay? Naritong ilang sa mga suggestions, dito po ako magtatapos. Suggestions or ways that can bring joy into our giving and make it more hilarious, make it more cheerful. Una, look back on God's gift to you. Hindi nga ba't mabuti sa Diyos sa iyo, sa buhay mo? Look back. Kung babalikan natin ang nakaraan, ang sabi na ba, in the beginning, God created heaven and earth. Look back. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, pag matinik, malalim. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroonan. Once we look back, ano matutumbok natin ang Diyos? Every good gift comes from God. As we look back, Panginoon, salamat Lord, napakabuti mo. Ang buhay ko, kaloob mo pala. I've been in this world for 62 years na, almost coming 62 years na. Salamat Lord, naging tapat ka. Looking back, kailan nagkulang ang Diyos sa buhay mo, kapatid? Kailan? Thank God, God knows how to give. Give solution to the problems. Give blessing to us. Higit ang kaloob niyang biyaya, better than we deserve to receive. Glorious kasi ang Diyos. Hindi ba in light of God's wondrous grace, a joyful heart at ang ating bukas palad na generosity seem the most natural responses if we look back. Di ba ang Diyos hindi nagkulang? And look back to the cross of Calvary 2,000 years ago. Hindi pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Ibinigay niya sa atin na kanyang kaisa-isang anak. Hindi ba generous siya for us to learn from Him, from His generosity, that we must learn also how to give our lives, our time, our effort, even our money to the cause of God's work and ministries. Pangalawa, remind yourself of His promises regarding generosity. Hindi lang tanawin natin yung nakaraan, kundi tanawin natin yung katotohanan, paalalahanan natin sa sarili ng pangako ng Diyos na nakalaan doon sa mga nagbibigay ng masaya. May promise si Lord at hindi sinungaling ang Panginoon. Tanungin niyo mga masayang tao ngayon sa umagang ito. Kapatid, masaya ka ba? Tanungin mo, kasi Brad, masaya ka ba? Masaya ka ba? Birthday ko mamaya. Hello? Di ba nasusurprise yung mahal mo sa buhay pag kami nirigalo kang special na bagay? Kasi you spend something that is important to you. Costly. Not worth something a lot. Para ibigay sa nila. Alalahanin lang biblical principle that promises bountiful harvest to those who sow bountifully. Si Jesus na rin mismo ang nagsabi na it's more blessed to give than to receive. Masaganang ani are God's specialties, so we have nothing to restrain us from dropping maximum seed. In due time, we will reap a bountiful harvest. Ano hinihasik mo, aanihin mo, sabi ng Diyos. Kung naghasik ka ng marami, aani ka ng marami. Kung naghasik ka ng kakunti, aani ka ng kakunti. Prinsipyo ng Diyos yun. Look behind. Remember this principle. Pangatlo, examine our hearts. Wala nakakaalam ng kombinasyon ng iyong private vault. Tanging ikaw ang magpapatunay ng true content nito, asking the hard question, do I really believe God's promises on giving generously? Naniniwala ba talaga ako sa pangako ng Diyos pag ako'y nagbigay ng may kagalakan? Naniniwala ba ako talaga? Huwag mo na itindihin sa katabi mo, sarili lang natin, yung puso natin. Do I really indeed believe that God will bless me as I give cheerfully to Him?
bountifully in His presence. Pag nagtanim ba ako, aani ba ako, naniniwala ba ako, Lord? Nasa iyo yun. Pastor John will not force you to do that. It's up to you to decide. Ikaw po ang then examine your heart. And lastly, glorify God by becoming generous. In everything we do it for the glory of God. Because God blesses generosity, for sure. God bless generous people, for sure. Gusto mong maging masaya ka? Magbigay ka na may kagalakan. Kasi yung kagalakan, yung bunga yan ng pagbibigay. Tingnan nyo, ang tao pong nakakatulong sa kapwa, masaya ang kadamdamin yan. Naranasan yung tumulong ba? Out of your generosity, meron kang napalakas. Ang saya pakiramdam nun. Ang saya ng pakiramdam. Yung may pinatawad ka, nagbigay ka ng pagpapatawad mo, out of what ano man ginawa nilang pagkakamali. Ang sama, ang ganda ko ng pakiramdam. Sabi ng isang kausap ko, Pastor, napatawad ko mister ko. Ang ganda pala ng pakiramdam. Nawala po yung pasanit bigat ko. Yung tinik parang nahugutan ako ng tinik. Kasi nagbigay ka ng pagpapatawad, nagbigay ng pag-ibig, nagbigay ka ng pag-unawa, nagbigay ka ng ganito. Ang kagalakan po, ang susi niyan ay ang pagbibigay. Kung malungkot ka, marahil hindi ka nagbibigay. Hindi pera lang, pinag-usapan natin ito ha. Kasi God has given us a lot of blessing in this world. If you want to be happy, learn how to give generously. Cheerfully ika nga, masayang magbigay. Hindi napipilitan lamang. Kusang loob, isinasa puso at inuunawa ang bagay na ito. Kapatid, naranasan mo ang tunay na magmahal, tunay na maging masaya, tunay na nagbibigay. Kung hindi pa, let Jesus rule our hearts because Jesus is the very key for us to learn how to, not only to understand, but to learn how to give cheerfully. Intindihin natin, be like Jesus in the essence of giving. And God will surely bless us with happy life. Happy life. Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ko na kailang i-challenge pang bawat isa. Kasi naniniwala po ako, may puso tayong marunong magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. And one thing sure, one of the expressions of love is to give. Hindi mo may bibigay ng may kagalakan ang laman ng iyong bulsa kung hindi mo bibigay muna ang puso mo kay Lord. Hindi mo may bibigay ang pag-ibig mo sa iyong kapwa unless you understand the love of God for your life. Hindi mo magagawa. Hindi mo bibigyan ng oras ang panahon at panahon ang mahal mo sa buhay kung hindi siya laman ng puso mo sa mga sandaling ito. Ang tanong ay, what is in our heart determines the value of our giving. And let's ask God, Lord, rule our hearts that we may be able to do things that you would like us to do, and that is to give cheerfully, hilariously, happily, natutuwa, nagagalak. Kapatid, ang kaligtasan, ibinabahagi sa iba. At may kagalakan dapat isinishare mo ito sa iba. Kasi value treasure ito ng Panginoon na nasa puso natin. Hindi lang pera, hindi lang tithes and offering ang ibinabahagi sa ating kapwa, kundi ang ating panahon, buhay at lakas para sa Diyos. Sa umagang ito, let's offer ourselves to God if you want to be happy. Nais ng Diyos pasayin ang buhay natin. And the key to happiness is by giving. Ibigay natin sa Diyos ang buhay natin. Amen. Lahat ng area ng buhay natin. Why don't we allow God, Lord, be the ruler, be the king of our lives, over everything in our lives, in Jesus' name. Kung yan ang hangarin mo, kapatid, nais mong maging masayang buhay mo, sa mga oras na ito, just come. Ask God to rule over our hearts. Sige po. O yan ang prayer po ninyo. Let's come. Panalangin po natin sa Panginoon. Narito pong altar. You and God alone, anuman area ng buhay po na nais niyo pong ibigay sa Panginoon. To offer Him something that God would like us to offer to Him this morning. Allow us. Make room for Him. Make room for Him. In the name of Jesus. Sige po. Baka meron po kayong problema physical, may karamdaman kayo gusto mo ibigay sa Panginoon para kayo gumaling. Just give everything. Problema mo, ibigay mo kay Lord. Ibigay mo sa Panginoon upang bigyan ng solusyon ng pangailangan mo. Just give everything to God. Yung burdens mo, yung heartaches mo, just give it to God. And surely God will
will work wonders and miracles over your lives. And He can change everything, every situation that we have, every problems we have, every family relationship we have. Anong problema meron tayo? Ibigay mo sa Panginoon. Nais palitan ng Diyos ng bagay ang issue na yan. Hallelujah. Even in the issues of giving, in tithings, nahirapan ka, just offer yourself first to God before you give. It would be good for us to give our lives more for the Lord's cause first. Hallelujah. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Jesus, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay dumilim. Jesus, tuon po natin ating kalooban sa ating Panginoon. Kausapin mo ang Diyos kapag ikaw at ang Panginoon. Ano man po yung ating pong burdens, difficulties. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Purihin ka, O Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin Siya. Hallelujah. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo. Hallelujah. Yes, God. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, sa amin laging laan. Pag-ibig mo walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Patuloy po kami lumalapit, dakilan Diyos, sa trono ng kahabangan at biyaya. At patuloy po namin dinadabos sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga kahilingan, ililalat sa iyo ang aming mga hinahingot. Hallelujah. Speak to us, Lord God. Paman, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon, manalangin, makipag-usap sa Diyos.
Aking pong hinihiling, all the workers and leaders of this church, ito pong nandito sa harap na lumapit sa altar, ibigay po natin ang ating pong panalangin para sa kanila. It is our responsibility to pray for these people. Ipahayag po natin ating pagmamahal, pag-unawa, at pagpapahalaga sa kanilang buhay. Let's give our time to pray for them. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Mabuti ka sa amin. Ni minsan hindi ka nagkulang. Sa totoo lang, Panginoon, kami pong nagkulang na unawain namin ang biyaya mo mula pa noong una. Isinilang kami sa mundong ito na may dahilan ka, O Diyos, at napakahalaga ng reason na ito na dapat naming maintindihan. Lord, bagamat kami nakararanas po ng kalungkutan, kabiguan, problema, kawalan ng saya sa buhay. Marahil, Lord, we fail to understand, Lord, the meaning of life. Lord, tulungan mo kaming unawain namin ang buhay namin ito. Ayon po sa liwanag ng iyong salita na amin pong nadinig. Tulungan mo kami, Panginoon, na may ugnay namin ng lubos ang aming mga sarili sa iyo, Diyos. Kaya mo pong idulog namin sa iyo, Panginoon, pangailangan ng bawat isa. Lalo na po, Panginoon, aming mga kapatid na dumako dito sa altar, Lord. Hindi po namin alam ang bigatin nilang daladala. Ang layunin po nila, Panginoon, O Diyos, ang hangarin po nila. Pero, Lord, basa mo po ang yung kanilang puso. Dama mo po, Panginoon, ang naramdaman. Alam mo po ang lahat na nagaganap sa kanilang buhay. Kaya, aming Ama, hiniling po namin, Panginoon, ang hipo na yung pambagpalang kamay. Yakapin mo sila, Lord, ng yung presence, O God. At, Lord, let your feeling, Lord, let your touch be upon them in Jesus' name. Hallelujah. Ama, Ama, Ama. I-unload mo po yung burdens. Palitan mo ng kasiyahan, Panginoon, ang kalungkutang bumabalot sa kanilang buhay, O Diyos. O God, ikaw pong nakakabatid. Anong mabuti para sa kanya, Lord? Bigyan mo siya, Panginoon, ng pagkakataon, Lord, maintindihan lang. Yakap ng pag-ibig mo po, Panginoon, pagmamalasakit, kalinga mo, O Diyos, sa buhay nila. In the name of Jesus, we pray for these people. We pray for them, Lord. Whatever burdens they have, O God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Itama mo po, Panginoon, lagi ang laman ng puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, patawarin mo kami kung kami nagkulang. Bigyan mo kami ng tagumpay, Panginoon, masunod ang iyong katwiran at kalooban, Panginoon. Lord God, Lord, tulungan mo kami, may bigay po namin ang pinaka-first ng buhay namin para sa iyo, O Diyos. Lord, pinakasariwang bagay mula sa aming lakas, talino at kakayanan, O Diyos. Panginoon, salamat po, Panginoon. Pasahin mo ang buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, pasahin mo po, Panginoon, ang aming pong buhay. Ayon po sa iyong katwiran, Lord. Mangusap ka. Ayusin mo ang lahat, Panginoon, sa aming, Panginoon, Lord. Punuin mo kami ng biyaya, Panginoon, pagpapala, kalinga, kagalingan sa mga karamdaman, Lord. Inihandog namin sa aming mga karamdaman, Panginoon, as we offer our sickness and heal and diseases, Lord, in your holy presence. Lord, let your healing touch be received by people who always put their trust in you, O God. In Jesus' name, palakasin mo man ang hina, pagalingin mo mga karamdaman, palakasin mo ng lulupaypay, pasiglahin mo ang bawat isa, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, 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 O God. Itama mo lagi, Panginoon, namin mga layunin, Panginoon, motibo sa aming pong gawain, sa aming pong paglilingkod, sa aming pagbibigay, Panginoon, sa aming pong pagkalinga, sa aming pong mga relasyon na itinaguhin sa aming pong buhay, O Diyos, sa mundong ito. Lord, bless our home, bless our families, bless our loved ones, bless our children, bless our parents, O God. Lord, make use of our lives as a channel of blessing upon them. And for them, Lord God, hallelujah, tulungan mo kami, Panginoon, maabot namin sila sa pamagitan po ng pag-ibig na may kagalakan mula sa aming puso, O Diyos. Oh, in the name of Jesus, God, pagpalay mong kapatid namin ito, Lord God. Ano man burden niya, unload mo po ito. Bigyan mo siya ng tagumpay. Sa pangalan na Jesus, punin mo siya ng kagalakan nagmumula sa iyo, Diyos. In Jesus' name, huwag mong hayaan pang uuwi siya, nalugi, talunan ang kanyang naramdaman, kundi sigla at kagalakan, Panginoon, ang kanyang maranasan. Sa pangalan na Jesus, sa pangalan na Jesus, Lord, I pray, Lord God, for my sister, Lord God. Bless her. Bless them, O God, in the name of Jesus. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Lord God, palitan mo po ng kagalakan, ng kalungkutan. Pawiin mo po, Panginoon, ng luha mabalot sa kanilang mga tao, Diyos. Tumutulo sa kanilang mga labi, Panginoon. Lord God, ang kapahayagan ng pag-ibig mo, Panginoon, maranasan nila, O Diyos, sa kanilang buhay. In the name of Jesus, unload the burdens. O God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo pong buhay, O God, na ako mga kapatid na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Madama niya ang yakap ng pag-ibig mo po, Panginoon. Kung paano madama niya, Panginoon, sa kanyang buhay ang pagbibigay mo ng iyong pagliligtas sa kanyang buhay. Then, Lord, ganyan pagpapala ni nais mo pong ipagkaloob sa kanya sa umagang ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bless this youth, bless the young people, O Lord. Bless the children of yours, O God. Pagpalay mong buhay ng mga kabataan ito, O Diyos.
Ano man ang kailang hangarin, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, we pray for them. We lift them up to you, O God. Lord, we encourage them, Lord, to move on, to keep on moving, O God, Lord, to be successful in their endeavor, O Lord, to be successful in the ministry, O God, to be successful in their relationship with you, and even in their families and homes, O God. Make use of their lives, O God, as a channel of your blessing. Make use of our lives as a channel of blessing to people around us. In Jesus' name, hallelujah. Kahit kailan di ka, Lord, O God, in the name of Jesus, bless them, O God, bless them. Bless, Lord God, in Jesus' name, Lord. Bless mo po, Panginoon, O Diyos. Lord, pagpalay mo po, Panginoon. Ama. Lord God, bless, O God, in Jesus' name. Ipadama mo po ang kasiyahan, Panginoon, Lord, na kailang hinahangad sa buhay nila. O God, in Jesus' name, Lord, I pray for my brother, Lord. Bless mo po siya, O Diyos. Sampu ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Mahal sa buhay, Lord, kanyang gawain, O Diyos. Bless them. Bless them, O God, in Jesus' name. Bless them, Lord. Bless them, O God. Bless them. Bless them. Walang hanggan. Let's bless these people in our balcony, Lord, standing there, Lord God. Ano man ang needs nila, Ama, abutin mo po ito sa pangalan ni Jesus, Lord, both in the left side and the right side, oh God, of our balcony. Bless them, oh God, Lord God, in these pews, oh God. Bless them. Bless everyone who are standing, Lord God. Bless everyone who are here. In Jesus' name, Lord God. Make everyone happy, Lord God. Punoy mo kami ng kagalakan nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, help us to understand, O Lord, the essence of your giving. And Lord, help us to learn from you and be reminded, Lord God, that the ultimate goals of our Christianity is to be more like you, Lord Jesus. Nagkulang, di ka nagkulang sa amin lahat. Pasalamatan mo, kapatid, ang Diyos. Kung nakadama ka ng kasiyahan sa mga oras sa sandaling ito, dadama mo ang yakap ng Panginoon sa buhay mo, pasalamatan mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Oh, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Dakila ka, O Diyos, sa aming Ama. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah! Glory, glory be to God. Everything that has breath, praise the Lord. Lahat ng may hininga magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Panginoon. Isigaw ang kanyang kadakilaan, karangalan ng Panginoon. Hallelujah! 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 God! Hallelujah! 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 Oh God! We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit. Oh, Lord. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Salamat. Meron tayong Diyos na marunong magbigay. Thank God. Thank God. Panginoon, salamat po. All the glory, honor, praise belongs to you. And we bring it back to you. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Praise God. What an awesome God. What
What a wonderful God we have. Isa pong kamanghamangang Diyos ang ating pong pinaglilingkurang Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagbabago, buhay, kalakasan, biyaya, kagalingan, tagumpay. Sa pagkakataong ito, salamat din sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng another day opportunity to remember His goodness, His great love. Remembering the death of Jesus Christ on the cross of Calvary. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya pinagkait yung pinakamahalagang bagay na kailangan natin sa buhay. More than anything else, more than life itself, yung love ng Diyos that give us assurance of salvation. Alam niyo po, sa panong ito, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas eh. Andyan yung heat wave, earthquake, disaster, war. Diyan po yung namimigto pang tensyon sa West Philippine Sea. At di ba pang mga problema, no? Jesus is coming back any moment from now. At ang masaya pong sasalubong ay may tamang relasyon sa Diyos. Salamat ang Diyos marunong magbigay ng pag-asa, pagkakataon, pagbabagong buhay, kaligtasan. Salamat, marunong siyang magmahal. Alam natin, we can give without loving, but you cannot love without giving. And God showed us and proved us last love. Indeed, is the greatest love of all by giving His only begotten Son, Jesus. Sa pagkakataon pong ito, ating pong babalik tanawin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alam ko pong natanggap na ng bawat isa sa atin ang ating pong tatanggapin. This is first Sunday of the month. And normally, used to do this in remembrance of God's suffering on the cross. Basahin po natin yung sinasabi po ng Biblia, 1 Corinthians chapter 11. Ito pong ating mababasa. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hawakan po ninyo yung ostya. Anong sabi? Gawin daw natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Think about His love. Salamat, hindi pinagkait ng Panginoon na Kanyang buhay. Nagkalore-lore sa krus, tinanggap niya lahat ng palo, sakit at hirap. Para sa akin, para sa ating lahat. Lord, salamat. Sino ako, Panginoon, para mahalin mo? Ako isang makasalanan, nagkamali, nagkulang. Pero Lord, pinakita mo yung pag-ibig at pinatunayan mo ito sa pamagitan ng pagbibigay at pag-alin ng iyong bariling buhay. Lord, to that we are grateful. Samahan mo kami, huwag namin kalimutan ang bagay na ito. In Jesus' name, sama-sama po natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Lord, salamat po. Hindi mo lang ibinigay ang buhay mo, kundi maging po yung banal mong dugo na siyang nagugas naming kasalanan. Hindi mo ipinagkait na dumalo ito mula sa iyong mga katawan, nagkalore-lore doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, it only shows, Lord God, na napakabuti mong Diyos na ganap na nagbigay ng iyong sarili. Iniwan mo ang langit ng katawang tao. Tunay naging tao ka. Alang-alang sa amin. Hinubad mo ang pagiging Diyos ayon sa aklat na Epeso na Pilipos. Gayunpaman, Panginoon, hanggang sa iyong kamatayan, binigyan mo ng tagumpay ang iyong misyon. Lord, ganun din po kami, Panginoon, nawa maaming maintindihan ang layunin mo sa buhay namin sa mundong ito ay hindi sa huminga, kundi
Kami po inilikha mo upang manalig sa iyo at makatuwang mo po sa gawain, O Diyos, para po sa iyong kalwalatian. Samahan mo kami, O Diyos, pahalagahan po ang mensaheng ito. Ika'y muling babalik at ihanda po namin ang mga sarili sa pagbarito mo. Salamat, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sama-sama po natin inumin. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya. We give you thanks, O Lord. Salamat, Panginoon, O God, sa patuloy Panginoon sa amin. Maging man, Lord, sa mensahe na amin napakinggan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, God, mabuti ka sa amin, Panginoon. At patuloy ka, Lord God, manguna sa lahat, Lord, na aming gagawin, Panginoon. Sa buong linggo, Lord God, na amin na ng Panginoon, O God, maranasan namin, Panginoon, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, salamat po. Lalabas kami, Panginoon, sa bahay, sambahan mo, Panginoon, na may kagalakan, punong-puno ng pag-asa na nanggagaling sa iyo, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Purihin ka. Patuloy mo i-bless, Lord. I'm Pastor June. Patuloy mo siyang palakasin, O God. Patuloy mo siyang bigyan pa ng karunungan. Magmumula sa iyo, Panginoon, O God. Nagabayan, Panginoon, at more to the Holy Spirit, Lord, sa buhay niya, Panginoon. At maging, Lord, sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Maraming salamat po. Maging man ang bawat isa sa aming Panginoon, O God, sa aming pag-uwi ngayong Panginoon, samahan mo po kami, Lord God, na makarating sa kanya-kanya naming tahanan na ligtas, Lord God, at nandun patnubay-gabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. Ibalik mo kami, Lord God, sunod na Sunday, Panginoon, O God, na ikaw ay ang papurihan at pasalamatan, Panginoon. Salamat po sa lahat. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa inang binabalik ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin natin mga kamay sa Panginoon sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos. Taglayin ng bawat isa sa atin ng basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at pagliligtas at patuloy na pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, patnubay, galaw at direksyon ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. God bless. God bless. Enjoy the day. Thank God. Salamat sa Panginoon. God bless you all. God bless.